Hello guys, ayan magandang gabi sa inyong lahat at welcome back dito sa panibago nating video dito po sa ating channel, no. So mga kababayan, mga kamangyan, mga ka-RTL, mga kanegosyo, no. So sa lahat po na nagfo-follow doon sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, no. So at doon sa mga nagtatanong po, ako po ay natutuwa at marami po ding nagtatanong sa akin, nagme-message pa nga po yung iba. At saka yung mga nag-message na na-inspire daw po sila dito sa mga ginagawa natin. Maraming salamat po. So yung atin pong purpose talaga kung bakit tayo nag-upload ng mga ganitong video is para yung mga kapwa ko po OFW na gusto rin pong maging magkaroon ng time para makauwi ng Pilipinas for good at saka makapag-umpisa ng negosyo na gusto nilang gawin ay kahit paano meron po tayong experience na isinishare, no. So ako man po nagsisimula pa rin lang ako sa ganitong klase ng negosyo, pero ang maganda po dito kasabay ko kayo doon sa pagsisimula na to at kung na-inspire ko po kayo, maraming salamat at good luck po kung kayo ay may mga plano na gawin din po ito na negosyo para na sa ganun po ay makauwi na rin kayo, no. So ako hopefully kasama ng pamilya ko o ng asawa ko o kaya ng mga anak ko din po ay nagpaplano din po na umuwi. Pero inihahanda ko po ito para sa pagre-retiro namin, no. So when the kids are all grown up, pwede nang umalis ng United Kingdom. Kung gusto ng mga batang sumama, pwede naman po. Kung hindi at gusto nila magpaiwan dito, at least meron po tayong income na pwedeng mag-sustain sa atin habang tayo nasa Pilipinas. Kasi pagka po tayo ay nasa Pilipinas na at wala po tayong income, tapos medyo tumatanda na tayo, nagkakasakit na tayo, yan po yung problema natin. Kaya at hindi lang po ako may problema niyan, marami may problema niyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga OFW na umuuwi na wala po silang naipon, no. So sa ganitong paraan meron pong pagkakataon na makaipon tayo. Anyway, so guys, meron pong nagtatanong kasi kung meron daw pong tubo kung ikaw ay mag-aalaga ng 48 heads, no. Sa totoo lang po meron naman, kaya lang siyempre hindi niyo naman puwedeng i-expect na malaki ang matutubo kasi maliit lang din po yung ating numbers ng chicken, no. So sa lahat po ng mga gustong magsimula lang at gustong experience kung paano po mag-alaga ng RTL, puwedeng-puwede po tayong magsimula dun sa 48 heads, no. Actually, napakaliit lang po ng puhunan niyan at puwedeng-puwede nating gawin 'yan sa likod ng bahay natin, no po. So 48 heads po, magkano yung puhunan, magkano yung income at posible ba na kumita. Alam niyo po kung 48 heads 'yan, puwede po natin 'yang gamitin pang-sarili, 'no. So pang-sarili na gamit. So siyempre kung bibili ka din lang naman ng itlog araw-araw o linggo-linggo bumibili ka ng ilang tray ng mga itlog, bumili ka na ng sarili mong manok habang sila umiitlog tapos yung gastos diyan kayang kitain para dun sa panggamit lang, no. So guys, tingnan natin kung magkano yung posible ba na kitain kung ikaw ay mag-aalaga ng 48 heads at worth it ba na mag-alaga ng 48 heads, no. Siyempre sa akin po basta pang sarili lang, sa backyard lang, walang ginagawa, puwedeng-puwede po ito sa likod bahay lang, no. So 48 chicken ang atin pong kukuwentahin ngayong araw na ito, no. So ngayong gabing ito. So guys, 48 chicken, pagka yan ay tinimes natin sa 390. So depende po ang presyo natin guys sa mga lugar na nandun kayo. Meron po kasing lugar na mababa ang RTL chicken kasi malapit sa inyo yung supply ng RTL ng mga manok. So kung sa inyo pong mga lugar medyo malayo, medyo mahal din po minsan, no. Yung iba nagre-range yan sa 350 up to about 420, no. So medyo depende po 'yan sa lapit at layo ninyo sa inyong mga
supplier, no? So kung kayo po ay nasa Bulacan, nasa Pangasinan, nasa Panay, meron po diyang mga direktang supplier, ay pwedeng-pwede nyo po yang kuhanin at baka makamura kayo. Pero kung galing po, kung katulad ko na Mangyan, nasa Mindoro, kinukuha pa namin sa Bulacan ang mga manok, ito po ay medyo mahal, no? So, yon. At the moment po, bagsak sa Mindoro, 390 pesos ang isa ng mga manok. So, yung 48 chicken natin, nagkakahalaga po yan ng 18,720 pesos. No? So, yan po ang inyong presyo ng manok. Siyempre, kailangan nyo po ng pagkukulungan. So, unang-una, dalawa po yung pwede ninyong gawin. Kumuha po kayo ng mga kawayan, tapos kumuha kayo ng mga gamit ng mga kahoy, tapos magawa po kayo ng sarili ninyong kulungan. At yan po ay siguradong makakatipid kayo kasi mura lang ang magagastos ninyo. Baka hindi pa kayo gumastos ng 3,000 para dyan sa ganyan na kulungan. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng ganyan at gusto nyong bumili na lang ng kulungan, pwede po kayong bumili at nagre-range din po ang presyo niyan depende sa layo ninyo. So, yung iba, 7,800, yung iba nasa 8,200 na rin po ang presyo niyan. So, depende po. So, dito, i-calculate natin sa 7,800. No? So, total po niyan ay 18,720 plus yung atin pong cage na 7,800. Ang inyo pong initial na puhunan para po sa inyong cage at saka sa manok is 26,520. Okay, so yan po ang inyong magiging puhunan. Yan po ang inyong ihahanda. Kailangan nyo po yung pera na yan para makabili kayo ng manok at the same time, makabili kayo ng cage. Pero kung kayo po ay hindi bibili ng cage at gagawa po kayo ng sarili ninyo, yung 18,000 lang po, 720 ang inyong magiging puhunan plus yung pagpapagawa ng kawayan, pagkuha ng kawayan at pagpapagawa ng kulungan. So, pwede po yan na mas makakatipid. Baka nasa 21,000 lang magastos nyo sa chicken at saka sa cage na. No? So, yan. Ang 48 chicken po natin ay syempre papakainin natin yan sa loob ng 4 na buwan. Well, sa loob ng kung hanggang kailan nyo gustong alagaan. Pero yung initial na 1 month po, wala pa kayong income dyan. So, isasama natin yung gastos natin dun sa 4 na linggo na pagpapakain. So, ang feeds na pwede pong kainin yan nung 48 is 5.2 kilograms. No? So, pumapatak po yan na lahat-lahat is 4,752 ang presyo, no? So ang makakain po ng mga to sa loob ng yung 48 chicken nyo, makakain niya is 158.4 kilogram, divided by, times nyo po yan sa 30 pesos ang per kilo ng feeds, no? 4,752 pesos po lahat yan. So yung 30 pesos po yan, conservative price po yan. Magkakaiba po ang presyo ng mga feeds ngayon at iba-iba din po dun sa mga supplier na malapit sa inyo. So kung kayo po ay sa likod bahay lang, siguro magdadagdag kayo ng isang ilaw diyan paggabi o 2 ilaw kung gusto nyo. Mga magagastos nyong kuryente dyan, mga 150 pesos. Tapos yung tubig, kung sa gripo nyo lang talaga papainumin, yung pampainom sa kanila, wala na kayong gastos dyan. So vitamins po at saka antibiotics, mga 100 lang siguro po magagastos ng mga yan. So all in all po, kasama yung manok at saka yung cage, 31,500 po ang inyong kailangang ihanda sa inyong pag-aalaga ng 48 na chicken. So medyo malaki-laki din po, pero sa mga gusto mag-try tapos may pera naman, maliit lang po yung pera na yan. So ngayon, ilan ba yung pwedeng itlog ng ating mga manok na to? So ilan yung pwedeng itlog na ma-produce nito every day? So sabihin natin po na 90% ang ma-yield nito. Actually, yung iba pong manok is nagna-95, yung iba nagna-97.
percent. So hopefully sa 90% na lang po tayo dun sa 48, 43 eggs po yung 90%. So kung 43 yon, times mo ng 7 araw, 301 eggs po yon. Tapos times mo sa 4 na linggo, 1,204 po yon na itlog. Ngayon, ang presyo ng itlog sa market po, sa Gate Farm is 7 pesos. Average po yan. So, posibleng mas mataas, posibleng mas mababa. No? Pero average po yan is 7 pesos per egg. No? So pumapatak po yan na 8,428 pesos kada buwan ang inyong gross income. Kung ibibenta nyo lahat yung itlog. Kung gagamitin nyo naman at kakainin yung kalahati, meron po kayong 4,000 mahigit. 4,200 mahigit. No? So, anyway, calculate lang natin dun sa kung sakali na ibibenta nyo. No? So, 8,428 pesos ang inyong monthly na pwedeng kitain dun sa 48 na chicken. So, hindi na masama. Kaya lang, syempre, gross po yan. Ngayon, babawasin natin yung ating expenses. So, 8,428, ang ating expenses ay basically pumapalo ng yung feeds natin is 4,752 plus 150 na kuryente, saka yung ating antibiotics na 100 pesos. So 5,002 pesos po ang posible nating expenses. So ima-minus mo po yan dun sa 8,000. So 8,428. So 8,428 minus ang 5,002 pesos, meron ka pong 3,426 na net income o gross income sa inyong gross profit po ito. Gross profit sa isang buwan ng 3,426. No po. So, ngayon, ita-times po natin ito sa 20 months kasi 20 months po natin posibleng alagaan. 68,000 po ito, 520. So, 68,520 ang pwede nyo kitain sa loob ng 20 months considering na ang inyong income ay 3,000 mahigit. No po. So, minus natin yung 26 na atin pong ginastos para po doon sa ating RTL chicken, yung RTL chicken at saka yung ating cage. No? At the same time, i-minus din po natin yung unang buwan nating gastos na sa feeds, sa kuryente at saka sa vitamins kasi capital outlay din po natin yon. So minus natin 31,500 doon sa 68. So ang inyo pong kikitain is 37,020 pesos sa loob ng 20 months. Yan po yung inyong kikitain. Gross, po yan, net profit. So, divided by po natin yan sa 20, every month po ay may kikitain kayong 1,851 pesos. So, divide natin po sa 30 yan, meron kayong 61 pesos and 61 and 70 cents. No? 61 pesos and 70 cents ang inyong pwedeng kitain sa isang araw. Hindi na po yan masama kasi yung 37,000 sa loob ng isang cycle sa 48 po yan, okay na. Okay na ba? Okay na rin na pwede na rin. No? So, kaya nga, kung kukunti po na ganito, mas maganda na pang sariling gamit na lang. Ang benefit na lang po dito is matututunan niyo kung paano nyo aalagaan, paano nyo papalakihin, paano nyo papailawan, paano yung tamang program sa pagkain, tamang program sa lighting, ano yung tamang paraan ng pagpapainom ng vitamins, kailan dapat magbigay ng antibiotic, kailan dapat magpurga ng mga manok. So those are
the experience that you will get dito po sa pag-aalaga ng 48. No? So, trial lang po yan. Pero kung gusto niyo naman, mas marami na para mas malaki ang kita, mas maganda kung may puhunan. Kung gusto niyo naman ay eto lang, simple lang, tapos pagka natutunan nyo na, saka nyo gagawing malaking business, pwede rin po yan. No? So, 48 chicken ay posibleng kumita ng 37,020 pesos sa loob po yan ng isang cycle. Okay? So, pwede po ninyong gawin ito at the same time. May madadagdagan pa po kasi ito kasi pag binenta nyo yung chicken ninyo at the end, ikakal ninyo yung 48, mabibenta pa yan ng 120, 150 pesos per chicken. So, 48 times 150, ang mangyayari po niya na posibleng madagdag is 150 times 48 is 7,200. So, magiging 42,220 ang inyong income. So, yun po, guys. No? So, pwede na pagsimulan ang negosyo na to sa konting-konti lang na numbers ng chicken. Yon. So, kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video na to, please click the thumbs up and comment down below kung ano po ang inyong mga tanong at meron po kayong gustong linawin. Maraming salamat. God bless. See you all sa susunod nating video. Bye-bye.